Blue Ribbon Committee. Dahil gagawin po lahat ng minority para hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee. Dahil alam naman natin na ang ibang nasa minority ay nakatanggap ng maleta galing sa flood control. Tulad po ni Senator Erwin Tulfo. Siya po ay ng maleta, 6 na maletang maliliit. Sabi po ng ating 18 Marines. So kaya ganito na lamang po ang ni Senator Erwin Tulfo. Dahil lalabas na ang tunay niyang kalagayan, ang tunay na baho ng mga Tulfo. Makikita po natin dito kung gaano sila kataksil sa ating kabanang bayan. Kaya mga kasama, ako'y nagpapasalamat dahil tayo'y nagsama-sama muli ngayong gabi dito sa harapan ng Senado. Nais ko magpasalamat muli sa Quezon City Anti-Crime sa pamumuno, isang may pagmamahal sa bayan. Walang iba kundi ang ating tatay, Rani Ludovica. Maraming salamat. Siyempre, yung aming PDP District 3, maraming salamat dahil gabi-gabi ay kasama namin kayo sa pamumuno ni former Kagawad Barry Baksa. Maraming salamat sa pagsuporta at siyempre ang aming kahilda na isang tawag lang ni Kuya Barry ay mayroon agad may papadala. At siyempre ang ating kasama din, ang ating tagapagtanggol sa mga nagdedemanda sa atin ng walang kabuluhan. Walang iba kung hindi si Atty. Manuelito Luna at ang kanyang may bahay. Ang ating United Duterte Vloggers, maraming salamat sa inyo. At ang ating pinakamamahal at matapang na Duterte Riders Supporters, maraming salamat sa inyo. Kahit wala si Founder Onin, nariyan pa rin kayo, si Kat Ading, si Ate Amal at yung iba pa, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Siyempre, nariyan din, hindi nagpapatalo, natutulog dito, yung iba mula noon hanggang ngayon di pa rin umuwi, nariyan ang Debs. Mabuhay kayo, kaysa sa mga ibang parallel group, mabuhay kayo. Ang Debs po, mula umpisa hanggang ngayon, ay narito pa rin kasama natin. At syempre, kung binanggit natin ang matapang nating konsihal, syempre, may matapang din tayo. Parang sabi nga kung may Tatay Digong, may Sara. Syempre, ang Sara ng Quezon City 2nd District, walang iba ako hindi si Ma'am Ana Ludovica. Maraming salamat po. Napaka-supportive sa kanyang daddy. No? So, alam naman natin, hindi itong mangyayari gabi-gabi kung wala ang nag-iisang katuwang natin dito at sumusuporta, Tatay Rani Ludovica. Maraming salamat po, Tay. Alam kong sabi mo nga kanina, maaga ka uwi dahil paghahanda para bukas dito sa ating pagtitipon. At nais ko lang pong ipaalam din sa bawat isa sa atin na alam naman natin sa social media ngayon, lumabas po ang resulta ng top rating ng ating presidente, Vice Presidente Inday Sara, ay siya pa rin nangunguna sa pinakamataas na trust rating sa lahat ng elected officials sa kasalukuyan. Isa lamang po itong patunay na ang mga Duterte kahit anong gawin ay hindi matitibag
dahil mahal siya ng mga ordinaryong Pilipino. Naniniwala ba kayo na ang ordinaryong Pilipino ay sinusuportahan si Inday Sara Duterte? Totoo po yan. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, doon lamang po natin naramdaman ang pagmamahal niya para sa mga mahihirap at na nasa laylayan. Sa kanya lang po natin nakita ang malasakit na pagmamahal para sa mahihirap. Pag sinabi ni Tatay Digong, noon naalala nyo sa Manila Water, na kung sisingilin nyo ng mataas ang mga inyong mga consumer, ay ipapasarado ko yan. Dahil natakot sila dahil may paninindigan si Tatay Digong, agad nilang sila pa ang nagbayad sa gobyerno para magpatuloy ang serbisyo. Yan po ang gusto natin sanang mangyari sa ating bansa, na maibalik sa mga mahihirap ang dignidad at prinsipyo sa pamamagitan ng isang leader na matatag na kayang ipaglaban ang taong bayan. Yan po ay mangyayari lamang kung si Inday Sara Duterte ay ating magiging presidente. Kaya po mga kasama, sama-sama po tayong harapin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa ating bayan, dahil walang pagsubok na dumating na hindi kaya ng Pilipino. Dahil sa lahat ng lahat ng bansa, tayong Pilipino bukod tanging pinagpala. Kung maayos lamang ang ating namamalakad sa ating gobyerno, ang Pilipinas po ay napakamayaman. Pero wala, iilan lang na mga politiko ang matitino. Kaya tayong mga mahihirap ay patuloy na naghihirap, at ang mga politikong mayaman ay mas lalong yumayaman. Dahil sa Monday, medyo malakas na ang ating magiging sounds dahil ni Mike magiging wireless na sa Monday. Kaya nais ko pong tawagin dito sa entablado para magpahayag ng kanyang pananalita at ng kanyang saloobin laban sa administrasyong ito. Walang iba kung hindi si Attorney Manuelito Luna. Mga ate, patayin niyo po muna ang inyong mga kandila. Di pa po tayo nagdarasal. Thank you, Bex. Servant katulad ko na hindi naka-absent. Kasi sabi ni Tatay Rani, iba daw pag-ibig ng bayan. Hindi mo pwedeng hindian. At agree kami dyan. Agree ba kayo dyan? Agree! Kaya, andito tayo gabi-gabi mula ng Mayo 11. Andito tayo dahil sa pagmamahal natin, dahil sa pag-ibig natin sa bayan. Mahal natin ang Pilipinas, kaya ayusin natin ang Pilipinas. At huwag nating kalimutan, ngayong 12/01 ay birthday ng ating pag-asa, our beacon of hope, Vice President Inday Sara C. Duterte. Pwede ba kumanta muna tayo na happy birthday, Bench, bago ko mag-continue? Can you lead it muna? Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy birthday! Pasensya na, hindi ako marunong kumanta. Isang babuhay na happy birthday. Okay, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday, VP Inday Sara Duterte. Maraming salamat sa lahat. VP Sara, kung nagmumonitor ka ngayon, dinadalangin din namin ang iyong kalusugan, ang iyong katatagan. Kasi ikaw ang aming pag-asa, our beacon of hope. Matatag ang Pilipinas kung matatag ang aming vice-presidente. Maraming salamat, VP Sara, for giving us inspiration, hope, at pag-asa. Ngayong gabi, gusto kong i-emphasize na nandito tayo for a variety of reasons. Naninindigan tayo, di po ba? Hindi para manggulo, hindi para sirain ang gobyerno, kundi depensahan ang demokrasya natin. Isalba natin ang ating demokrasya, isalba natin ang ating gobyerno. Ang gobyerno, may-ari niyan, ang taong bayan. We are a democracy, a government of the people, by the people, and for the people. So, ang ating italangin din sa buong may kapal, regardless of our religion, ay bigyan tayo ng sapat na lakas para maayos natin ang gulo at maprotektahan natin ang Senado, maprotektahan natin ang institusyon ng gobyerno, maprotektahan natin ang bayan. Wala tayong ibang hinangad kundi ang mabuti para sa bayan, hindi para sa pansariling interes. Hindi po tayo buaya, hindi po tayo sakin sa kapangyarihan. Ordinaryong mamamayan lang po tayo, pero tayo ang may-ari ng gobyerno. Kasi kung walang bayan, walang gobyerno. We, the sovereign Filipino people, ang real power sa ating Estado. Kaya sa Artikulo 2, Declaration of Principles and State Policies, Section 1, sinasabi doon, the Philippines is a state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Kaya meron tayong obligasyon sa ating demokrasya. We are a government of laws and not of men. We are a government that protects the people, that loves the people, hindi tinatapon sa ICC. Tatay Digong, we pray for your good health. Sana maibalik ka na sa amin. And VP Sara, sana mananatili kang tapat, malakas, at aming pag-asa. Happy birthday, VP Sara. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Attorney Manuelito Luna. Ngayon naman, nakalimutan ko kanina magpasalamat sa atin sa napakalaking tarpaulin dito sa harapan, ang ating masada ni Yosek Ben Ranque.